Nag-start ako mag-business from inggit. Uso yung clothing that time, year 2019, before pandemic. Nagbebenta siya ng clothes. Nauuso nun yung mga oversized clothing, ganyan. So ako, tinanong ko siya, pare, paano ba yan? Out of curiosity. Tsaka gusto ko kasi siyang magaya. Ngayon, di niya tinuro sa akin. Wala siyang sinabing kahit ano. Nag-research ako ng sarili ko, pinag-aralan ko kung paano mag-clothing. Doon nag-start yung clothing journey ng Alpas Clothing at that time. Sort of mindset na bumubuhay sa akin would be, I idolize myself 5 years from now. Wala akong tinitig ng ibang tao. Tinitingnan ako sa sila, yes, pero yung i-idolize sila, no. It's only me. Kung sino ako sa darating ng mga panahon na yun lang yung iniidolo ko. So, challenges, marami pare, daily. Nakakapagod, nakaka-drain, mauubusan ka ng pasensya. Hirap sa araw-araw talaga maging negosyante. At the same time, yung pagiging student, pinupush pa natin na mag-aral habang nagne-negosyo. Yun yung isa sa mga challenges natin ngayon na hinaharap. Sobrang daming points na kailangan mong intindihin. Kailangan mong maging member muna bago maging leader. Kailangan mong maging tauhan bago ka maging amo. You have to understand the hard work below you before you can work above. Similarities as a student and as a business owner is kailangan parehas sa field na yon marunong kang makinig. Marunong kang makinig sa kapwa mo estudyante, sa kapwa mo negosyante, sa staff. Kailangan you're always open to hearing their thoughts, their suggestions, para you can apply it. Marami tayong sana ganto, sana ganyan. Kung dati ganto lang sana, marami tayong chances or nangyaring ganyan. Pero hindi ko yun pinagsisisihan. Or wala naman ako talagang regret sa mga napagdaanan ko. As much of salamat kasi napagdaanan ko yun at natuto ako. No, hindi ako busy 24/7. But I'm occupied 24/7. If you want to run your business, run it 14 hours of your day. But allot 4 hours for your family, 2 hours for your loved one, and another hour for yourself. If you distribute time so well, maaalagaan mo yung mental health mo, physical health mo, and yung health ng business mo. Hindi ako entirely binago, pero in-improve ako ng pagiging entrepreneur. Hindi naman siya drastic, pero andyan yung step by step na improvement every day. It improved me. Pinaka na-appreciate kong nafe-feel ko every day of my life is yung tinitingala ka ng ibang tao. Hindi sa mayabang ka, hindi kasi maganda yung pinapakita mo, but nai-inspire sila sa ginagawa mo. And once you inspire other people, there can be more people like me. Being an inspiration is one of the best and one of the most rewarding things na nafe-feel namin as entrepreneurs.